Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Noel Reyes, ang spokesperson ng Department of Agriculture at Assistant Secretary for Strategic Community. Ito po ang ikatlong virtual presser ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, o ang Task Group on Food Security. On behalf of Agriculture Secretary William Dar at member agencies ng IATF Task Group on Food Security, ito po ang isa natin presser ngayon. Nais po namin isigurin muli sa ating mga kababayan na mayroon tayong sapat na supply ng pagkain sa buong bansa. Patuloy po natin pataas pa ang produksyon ng mga ito. Sapat po ang supply ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, mais, gulay, isda at manok. Muli pong pinapaalam namin ang mga nasa checkpoint po, pati ang mga biyahero na siguruhin libre at maayos na pagdaloy ng mga pagkain at produktong pang-agrikultura patungong Metro Manila. Iba pang mga lungsod sa buong bansa. Alam niyo po, ito po upang maiwasan ng sila'y maantala. Siya namang ginagawang dahilan po ng ating mga retailers sa palengke upang magtaas ng presyo ng kanilang binibentang pagkain. Para mapalakas pa ang local production, nakakasan rin po ang mga ayuda at programa sa ilalim ng Plant Program. Isang magandang balita po, mula ngayong Mayo, handa na tayong mamigay ng libreng at abono para sa mga magsasaka ng palay sa ilalim ng Rice Resiliency Project. Ito ay binigyan ng 8.5 yung pisong pondo ni Pangulong Duterte. So maraming salamat po kay President Duterte. Patuloy pa rin po ang pamimigay natin ng cash assistance mula sa financial subsidy for rice farmers na may kabuuang pondo na 3 bilyon po ngayong taon nito. Ito po ay nakasaad sa ating 2020 General Appropriations Act. Ito po makakatanggap dito ay yung mga nagsasaka ng isa hektarya pababa hanggang hektarya lang po. At unang-una pong kulatila ay nakalista sila sa SBSA, Farmers Registry. Ito po ay binabago na update natin. Kaya kung hindi pa po kayo parista na po kayo. Ibinabalita pa rin po natin ngayon ang partnership ng DA, Philippine Coconut Authority, ng DOST, ibang pang-ahensya, na isang gumagawa na po sila ng pag-aaral sa potential ng benepisyo ng virgin coconut oil bilang supplementary dietary para po sa COVID-19. Ganda pong balita ito. Nagbigay po ang pondo ang DAPCA ng 1.4 million sa kabuuang study na 5 million. Marami pong ahensya dyan. Mamaya babangkitin detalye nito. At alam po natin na ang benepisyo ng BCO ay maganda po sa ating kalusugan. Ang focus po ng study na ito ay tungkol naman sa lauric acid ng BCO, yung po. Kontra sa mga harmful agents tulad ng bacteria, fungi, at lalo na po ng virus, kagaya ng coronavirus. At patuloy po kami nananawagan sa mga pinunukal, pribadong sektor, mga magsasaka at mga isda na magkaisa upang iangat ang task supply ng pagkain sa bansa. Nais po namin pasalamatan ang ating mga magsasaka at mga isda, ang magagawa sa food processing at facilities, mga driver at pahinante, at sa inyong sipag, sa kanilang sipag at sakripisyo na lakas loob nilang hinaharap ang COVID-19 upang mayroon tayong maihain sa ating kapagkainan. Maraming salamat po. Handa na po kaming sumagot sa ilang katanungan mula sa ating mga kasama sa media. Isa po ay kay Shaila Francisco ng ABC5. Ang tanong niya po, will the DA through the National Irrigation
Administration request for an increase in water allocation from the National Water Resources Board for Central Luzon Irrigation. Para po ito para sa planting season itong year. Po ang sagot ng iyan, sila po ay nagpalabas na po sa Angat Dam ng 15 cubic meters per second. At naumpisahan na po nila ito para sa land preparation po ng mga ating magsasaka. Lalo-lalo na po sa siniservisyohan ng Angat Dam, side po, Bulacan. Ang kinabibilangan po nito ay mahigit 10,000 hektara. Ang nagsiservice po dito sa Angat Dam ay Magat River Irrigation System. Mula naman kay Santi Silario ng Rimate, ilang porsyento ng mga isda, magigawang bukid na naabutan na po ng ayuda epekto sa ECQ at ilang pa po ang bilang-bilang. Kami po hindi sa rice lang po ang aming tinutugunan ng ayuda. Kung maliban dito, ay ang DSWD po ang may sagot nito. Pero sa amin po, yung Rice Farmers Financial Assistance, nakapagbigay na po kami ng ayudang 5,000 sa 581,957 farmers po. Yan po ang kanilang sinasakang 2,000 pababa kalahating hektarya. Doon naman po sa yun po ay inumpisahan namin ng 1 taon, patuloy pa rin po ito. At mga 3% na lang po ang binibigyan. Ito naman taong ito ay nag-umpisa, wala man lang ho, kahit na meron mang COVID o wala, meron po tayong FSRF. No? Ito po yung Financial Subsidy for Rice Farmers na nakalaki po ito sa ating 2020 GAA or General Appropriations Act. At to date, meron po nabigyan na ng 244,317 farmers. Yan po ay meron silang cash cards sa ATM, ng land bank or over the counter. Kay Eileen Mencias naman po sa Abante, some farmers in Central Luzon hadn't been able to plant early because of lack of irrigation, and raising hogs would be a great way for them to reclaim livelihood. Will they be extended assistance beyond just credit? Can they be assisted in getting piglets, sows, boars? So places like Central Luzon can supply pigs in Metro Manila. Ayan po, sa amin po ang ayuda binibigay ay doon po sa rice farmers muna. At kung meron man, ito po ay isasagawa ng Bureau of Animal Industry. Okay? Kay April Rafales ng ABS-CBN, ano po ang maitutulong ng DA para mailapit sa consumers ang mga huli para sa binangonan fish port, maging sa ibang fish port dito sa NCR, at para mag-normalize uli ang presyon ng isda. At yan po ang sa aming sinisiguro po ng Bureau of Fisheries at ng Philippine Fisheries Development Authority, si Attorney Glenn Pangapalan, siya po General Manager, patuloy po ang operasyon 24/7 ng major fishing ports dito sa bansa, lalong-lalo na po sa Napotas. Yan po ay para masiguro ang supply ng isda sa Kalakhang, Maynila. In fact, yung Napotas lang po, they supply 70% of the requirements from Manila, NCR, and other parts of Central Luzon. So yan po ang balita niya. At in fact, yung wholesale prices po ng isda, ng popular na isda, ay mas mababa ngayon sa merkado. Yan po ay minomonitor din po sa ating AMAS, yung mga Price Stabilization Council with the Department of Trade and Industry at Market Administrators. Ito naman kay Jet Makapagal ng Malaya, will the move to transport surplus pork from Mindanao to Visayas and Luzon enough to cover the needs of the entire country? Ito po ayon sa kay
National Meat Inspection Service Director, Realgin Morales, ay sabi niya, ang Luzon po ay nagpuproduce ng kalahating ng 50% ng kinakailangang pork sa buong bansa. Kaya ang supply sa Visayas and Luzon will stabilize prices. At dalawang regions po sa Visayas are independent for Mindanao pork. Yan po. At kami po, we also take this opportunity to thank Governor Gwendolyn Garcia, Cebu. Ito po kasi ang transshipment point yung Cebu ng ating mga baboy papuntang parts of Visayas and parts of Luzon. So, niluwagan po na nila yung ating movement dyan, ang pagpasok ng baboy sa Cebu City. Ano po, ito naman kay Jed Macapagal na Malaya, what is the current pork demand profile of Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito po ngayon, ang pork outlook po natin, in Luzon being the biggest, has the highest demand as well as Mindanao. At ang maliit lang po ang demand sa Mindanao at Visayas. Magkakaroon po tayo ng demand na 1.2 million metric tons sa katapusan ng taon, pero ang supply po ay 1.1 at meron po tayong deficit ng 31 days. Pero pinupunuan po natin ngayon yan dahil lang i-encourage po natin na from yung mga consumers po, kinakailangan mag-shift sa ibang protein sources. Yung manok po, napakarami po nating manok. Sobra-sobra po tayo. At in fact, more than 200 days ang supply, oversupply na. Is there a way for hog raisers, tanong ni Eileen Mencias ng Abante, is there a way for hog raisers in Luzon hit by ASF to raise hogs again? Ito po ang sagot naman ni Director Ronnie Domingo ng Bureau of Animal Industry. Opo, yes, if the local government unit can provide evidence of now that ASF cases for at least for 90 days na wala. Yan po. Yan po ang kulatilya dyan. Dapat ASF-free status ang mga lugar na ito for at least 3 months. Okay? So pwede po mag-alaga uli ng baboy. Pero kaya sinasuggest po namin, pahingahin. Una, pwede mag-alaga ng ibang hayop, ng broilers, ng kambing, o kaya magtanim ng gulay. Yan po ay may ayuda kami binibigay o financial assistance through the ACPC. Tanong naman ni Ted Cordero ng GMA News Online, when can we expect that the ASF problem is already solved? Yun po ay ang kulatilya po dito, sabi ng mga experts natin, veterinaryo, kailangan po 100% wala pong ASF. Hanggat merong trace ng ASF, hindi po pwede sabihin na wala ng ASF. So yun po. Kay Ted Cordero ulit, GMA News Online, status of ASF in the country. Ano-anong probinsya o syudad na po ang ASF-free? And may new outbreaks po ba? Na-record na na-monitor ng DA. Ito po, as of April 27, 2020, ang apektado po ay 8 regions, 25 na probinsya, at 210 cities, 876 barangay. At ang nakakal na po, ibig sabihin pinatay, dahil may ASF, ay may 282,436. Yan po ay napakaliit na porsyento ng kabuuang population ng baboy sa buong bansa na umaabot sa 12 million. Okay? Ito naman po, galing kay Maureen Simeon ng Philippine Star. The DA's revised projection for this year's agri-performance amid COVID. Sabi niya, ang earlier target po ng Department of Agriculture is 2% for 2020. Ang sagot po namin dito ay, sabi po ni Secretary, hintayin po natin ang ginagawang review. I-review po ng aming policy and planning and other experts to come up with new numbers, estimates, and this will be vetted
with the private sector. At yung lalo na po yung mga private industry, yung malalaking nagko-contribute sa ating economy. Ang grains, livestock, and fisheries, malalaki po yan. 50% ng economy na agriculture ay kalahati niyan sa crops. No? And then about 25% na livestock and then 25% thereabouts na fisheries. Okay? At sa Philippines, hintayin po natin yung ating pong mag-i-issue na po ng numero ng datos ng Philippine Statistics Authority. Ito susunod na linggo. Performance po ng Philippine agriculture for the first quarter at meron po doong projection ng second quarter. Pareho na rin po ito. Nasagot ko na rin po ito kay Business World, kay Revin Chabe. Ganon din po ang tanong niya tungkol sa performance ng agriculture. At ito po ang tanong naman ni Clay Cardillo ng PTB4. Pag-asa is expecting a potential typhoon to enter PAR this May. How does DA prepare for this and for the coming rainy season? Doon sa datos po nakita ko sa mapa, satellite na nakita natin, napakalayo pa po nito at ang maapektuhan na po ito ay pag-ulan lamang sa Mindanao, parts of Visayas. Makakabuti po ito, hindi man hina lang po, but we'll give you advisory through the DA Operation Center ng Field Operation Service on if ever this typhoon or low pressure area will enter PAR. Yan po, nag-i-issue po kami lagi ng bulletin tungkol dito. Ito po, kay Shyla Francisco ng ABC5. Sabi niya, meron pong nag-complain at nakita sa TV na may nabili daw po sila sa palengke na galunggong sa Pasig po na may plastic. Ano po reaction ng DA-BFAR dito? Yan po ay tinangguri na natin sa BFAR na matagal na po itong issue nito at wala pong plastic na nakabalot doon po. Kung meron man, magastos po yun. Ang binabalot na isa-isa yung galunggong. Di po ba? So, ito po ay part daw po ng skin or balat ng galunggong. Matagal po kasi ang pagka-freeze nito. Okay? Kay Admar Villando ng DCAR, Sunshine Radio, kamusta ang monitoring ng ASF at bird flu sa bansa sa kabila ng COVID-19? No? May sinusunod po tayong National Zoning Plan. Ito po ang meron pong free zone, containment zone, protected zone, surveillance zone, and protected zone. Sa Region 4B, nabibilang po ito sa free zone. Region 4B, Catanduanes, Masbate, Visayas, and Mindanao. Yan po, except Davao del Sur and Davao Occidental. Free zone po ito. Walang ASF po dito. Ay ang mainland Luzon naman po ay na-classified as containment. Ay ang Regions 5 except Masbate and Catanduanes. And Region 1 except Pangasinan. Protected zone po yan. Ang Cordillera Administrative Region, Region 2 are basically free from ASF except for some municipalities in CAR. So maliliit lang po ito. Yung mga, hindi po buong riyon, maliliit lang pong mga munisipyo doon sa CAR at Region 2. Sa Regions 3, Central Luzon, 4A, Calabarzon, ito po ay surveillance zone. Ibig sabihin, ito po ang binabantayan natin dahil malaki ang swine population dito, both commercial and backyard sa dalawang region nato. So meron pa rin pong mga ASF areas dito. Ang panghuli, infected zone na may confirmed ASF ay ang mga probinsya ng Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, La Union, Pangasinan,
Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Aurora, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Camarines Sur, Davao del Sur, and Davao Occidental. Yan po ang mga infected zone. Ibig sabihin, meron pa pong confirmed ASF dito. Babalik na po ba ang operasyon sa sektor ng agri at fisheries sa ECQ at GCQ? Ano po ang epekto nito sa ekonomiya sa sektor ng agricultura? Yan po ang tanong ni Admar Villando ng DCAR. Opo, nung pa po ay binigyan ng nag-recommend ng Department of Agriculture, Secretary William Dar sa IATF na binigyan ng pass na po yan. Sabihin, lahat po ng kinonsider po ang magsasaka at mga isda as frontliners. So, ibig sabihin, they can move freely to and fro their farms and fishing grounds mula sa kanilang bahay po. Siya pa rin nagtanong, si Admar Villando ng DCAR, Sunshine Radio. Ilang LGU na po ang nakipag-tie up sa DA hinggil sa Kadiwa? Meron na pong 14 LGUs sa Metro Manila except Malabon and Valenzuela. Meron pa rin sa Caloocan. Used to be a partner before but they have their own now. Meron po, ganun po ang maganda rito dahil po sa maganda yung Kadiwa, mismo mga LGU na po ang nagpapatuloy at kanilang ginagawa na nilang mobile stores po, mobile stores ang ginagawa nila. Bumitaw na po ang DA doon at ang nag-maintain na po mismo ang local government. So, napakaganda po nito. Ito po, Annabel Surara, DCEC, may tanong tungkol sa fisheries. Kailan po ninyo mapipirmahan ng DA, no, Secretary, ang National Sardines Management Plan? Sikat po ngayon ang sardinas dahil itong pangunahing pagkain ngayon ng mga tao. Sabi ni Bel, no? Naglabas po ng press release ang Oceana, Philippines na kailangan pangalagaan ang ating sardinas sa karagatan dahil sa isa daw po ito sa mga biktima ng overfishing. Ang sagot po namin ay malapit na po, asahan na po natin at hinihintay na po natin ang draft, final draft mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And the Secretary is reviewing some provisions. At ito pong National Sardines Management Plan will help us achieve sustainability. Yan po, malapit na po mapirmahan ni Secretary. Sa palino, tungkol sa fisheries, Bel Surara ulit ng DCEC. Update po tungkol sa BSET monitoring measures na kailangan pong maaprubahan ang guidelines. Ito po ang sinasabi ng mga NGOs at mga maisda na paraan para mabantayan ang mga commercial fishing boats na pumapasok sa municipal waters kahit bawal sila. Yan po talaga. At ito pong sagot namin dyan, ang BSET monitoring measures or VMF ay for deliberation pa rin po. Okay? The National Fisheries and Aquatic Resources Management Council will deliberate on the merits of BMF on May 9. So, next week po yan, and we'll keep you posted on developments. Ito pa rin po, katanungan ni Bel Surara sa mga financial loan programs ng DA through the Agricultural Credit and Policy Council. Ano na po ang status ng mga loan program ng DA-ACPC? Ongoing pa po ba ito despite the ECQ? Opo, ito po. As of April 29, 2020, meron na pong nailabas na pautang ang DA-ACPC ng 244.62 million. Ito po ay dumaloy sa 21 na partner lending conduits ng ating DA-ACPC at sa nagko-cover po ng 17 probinsya dito sa bansa. Mula po sa para naman sa pautang sa maliliit na magsasaka, sila po ay makakautang ng 25,000 pesos, walang interest,
at payable in 10 years. Yan po, no collateral. At to date, nakapagbigay na po ng 1,415 na magsasaka ang nakinabang dito at mga isda. Okay, dumaan po yan sa 11 lending conduits ng DAACPC sa 8 probinsya. At doon naman po sa Benguet, dahil bumaba na po ang bumaba na po ang bentahan ng bulaklak. So, nawala po, karamihan doon po sa Benguet, cut flower producers natin, ay nawalan ng trabaho at walang may benta. Yung mga bulaklak nila, andun lang, katiwang lang, hindi nila ma-harvest dahil walang merkado. So, wala po silang kita at napahiram po natin sila sa DACPC na 4.95 million. Yan po ay 178 cut flower farmers. Marami po, mahigit 1,000 po sila. So tuloy-tuloy po ang pagpo-process ng DAACPC in partnership with the local government units saka doon po sa Benguet. Doon naman po sa micro and small enterprises, nakapagpahiram po tayo ng 160.5 million na pondo pautang sa iba't ibang 21 micro and small enterprises sa 18 probinsya. Yan po, sa kabila ng paghihigpit dahil sa ECQ, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng pautang sa mga magsasaka, mga isda, cut flower farmers, micro and small enterprises ng DAACPC in partnership po sa DA Regional Field Offices, lending conduits at LGUs. At ito po, may nilaan po tayo. Ito pong isa pang proyekto natin. Naglaan po tayo ng 2.5 billion doon sa nabanggit kong mga pautang, no, na dumadaloy sa DAACPC. Okay? At meron din po tayong programa ngayon sa mga millennials na para sa mga fresh graduates po. Mag-hire po ang Department of Agriculture ng 900 na fresh graduates ngayon as OJT dito po sa ating mga at i-assign sila sa Agriculture Provincial Coordinating Offices, APCO. At may kanya-kanya pong expertise yan. 3 kada isang APCO. Merong sa crops, fisheries, at marketing, whatever. At yung po ay babayaran po sila. Market rates po yan, yung 3 yan. So yan po, umpisahan na natin sa Department of Agriculture po. Ang tututok po dyan at ang heard ay dito po sa Office of the Secretary mismo. Pinapatutukan po ng Secretary. So 900 po, after the 6 months na OJT nila, they may want to get employed sa DA. Yan po, welcome na welcome. Yan po, umpisa na po. Kailan umpisa nito? Pagka-graduate po, lista lang po dito, tumawag po sa atin at mag-signify po kayo ng intention. Prepare nyo na po yung resume ninyo at yun po isubmit dito sa Department of Agriculture sa Office of the Secretary. Okay. Meron na po tayong iba pang ayuda na binibigay at sa ating mga magsasaka. Gusto ko pang ulitin ang ating Rice Resiliency Project. Ito po ay ilulunsad na sa main planting season ito. At i-cover po nito ang kakaroon po ng mamimigay po tayo ng ayuda ng 2 abono ng PRIA at 1.2 million magsasaka po ang makikinabang dito sa RCEP. At yung wala naman po sa hindi bahagi ng RCEP, mga 318,000 na magsasaka. At 2 abono at libreng binhi po, certified inbred seeds. At meron naman pong 309,000 na magsasaka na gumagamit ng good seeds ang makikinabang nito po, bibigyan din pong 2 abono, yung urea. At 465,000 na magsasaka
Kung gusto magtanim po ng hybrid seeds, yan po ang makikinabang sila. At isang bag ng hybrid seed at 3 bag ng abono ang kanilang ibibigay na ayuda. At panghuli po, 176,000 sasaka na gumagamit ng hybrid seeds ay bibigyan din po makikinabang sa programang ito. Bibigyan sila ng 3 bag ng abono. Okay? So, ulitin ko po yung kanina, magandang balita po tungkol sa PCA, sa virgin coconut oil. Kasama po natin dito, magbibigay po, 2 klase po ang gagawin yung study na ito. 5 million pesos worth po yan. Ang katuwang po natin dito ay ang DOST, Food and Nutrition Research Institute, ang Philippine Center for Health Research and Development, Region 4A ng DOST, ang DOH, UP, PGH, and other research groups such as that of Professor Fabian Antonio Dairit ng Ateneo de Manila University. Dalawa po ang parts ng pag-aaral na ito. Una, ay magkakaroon po ng community-based modified clinical study on the use of BCO involving persons under investigations for COVID-19 infection who exhibit symptoms of the virus, which is being done with FNRI. Okay? Yung at DOST Calabarzon, Santa Rosa, Laguna, at Medical City ng South Luzon. Ang pangalawang part po nito ay yung magsiserve po, mamimigay doon sa mga pasyente nyo ng virgin coconut oil as a supplement to the daily treatment regimen. Ibig sabihin po, ito po part ng dietary supplement ng ating mga pasyente na COVID-19 positive patients sa PGH. Ito po i-assess ang possible benefits nito at kung moderate to severe COVID-19 in addition to yung mga gamot or drugs being given them. Okay? At to ensure the quality of BCO, yung participation ng PCA, kami po ang magbibigay nitong mga gagamiting virgin coconut oil sa study na ito. Ito po ay kakalaga ng 1.4 million. Tapos ang kabuuang pondo po na ng study na ito, interagency study na ito ay 5 million, which 1.4 million po ang gagaling sa DAPCA. Nga po ng Secretary kanina, Secretary William Dar, kung kailangan pa ng dagdagan ng pondo, well and good, madali po yung usapan po nila, favorable po yan sa PCA board, action ang po kanila kaagad. So again, we look forward to having or to ating mismong BCO no, sa Pilipinas na may kontribusyon para masugpo ang BCO dito sa buong mundo. No? Meron po tayong konting kontribusyon. Meron po nagtanong dito from social media, kailan po mag-release ng mga libreng fertilizer sa region at binhi siguro. No? Ang binhi po, tuloy-tuloy na po yan, ang pagmimigay ng binhi sa Rice Resiliency Project. So, yung pong fertilizer naman po, inaayos na po ang bidding. So, second week of May, andyan na po yan. Iba-uba na po yung fertilizers na gagamitin sa pagtatanim. Ito po, madalas tanungin sa atin, ano po namang ayuda ang pwedeng ma-avail o mabigay sa mga hindi nagtatanim ng palay pa? Kasi puro palay daw po ang beneficiaries natin. So, ito po. Una, ang pinamimigay po namin ngayon ay for urban agriculture at technical assistance. Yun po. At yun po naman ito, yung another area po ito, yung financial assistance. In fact, zero interest po ito. Kung pwede tayo makautang at ng 25,000, yan po. Wala talaga. 10 years to pay, napakaluwag po. Taglaan po si Secretary William Dar ng 1 billion para dyan. Marami po matutulungan yan. Ating po ulit, Magat irrigation system po. Angat irrigation system, sorry po. Yung doon po sa NIA, kanina pagtanong, doon po ay sa Angat irrigation system. Sorry po. Yun po ay nag-i-release na po sila ng 15 cubic meters per second para po doon magamit na ng mga magsasaka
para mai-prepare nila ang mga sangkaan at matangkan ng halal. Okay. Sa mga ating mga regional information officers, maraming salamat po sa inyong lahat at ating mga manggagawa. Maligayang araw po. Labor Day po bukas, so araw ng manggagawa. Saludo po kami sa inyong lahat at ang aming pasasalamat ay hinahatid din po namin sa ating mga katuwang sa PTB4, RTBM, Secretary Martin Andanar po ng Philippine PCOO, Presidential Communications Operations Office. So maraming salamat po sa mga katuwang natin sa RTBM, sa Malacanang, at dito po sa PTB4, kapitbahay namin. So again, naniniwala po kami na lubhang mahalaga ang pagsisiguro sa sapat at abot kayang pagkain habang hinaharap natin ang laban sa COVID-19. Okay? Maraming salamat po on behalf of Secretary William Dar at sa mga member agencies na Food and Task Force on Food Security ng IATF. Maraming salamat.